Sabi ni VP Sara, itatapon daw, huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni Ferdinand Marcos Sr., ang tatay ni PBBM. At ang nangyari, si tatay niya, si Duterte, ang natapon sa ICC. Hello po mga kaibigan, mga manunood, mga mahal kong followers, subscribers, and supporters. Kumusta po kayo? Ang init-init po talaga ng politika ngayon, ano? Pero sa akin naman po, alam nyo na hindi tayo fake news at lagi lamang po ako nag-share ng mga bagay na nangyayari sa ating bansa na may katotohanan at may mga ebidensyang kasama. Sa lahat po ng bagay, unahin natin ang matakot sa Panginoon at unahin natin ang sumunod sa utos ng Panginoon. Ano po? Walang perpektong tao, pero ang lahat ay may karapatang magbago. So, ito na nga po, guys, mga mahal kong manonood, ano? Sa hinaba-haba ng proseso, sa hinaba-haba ng prosesyon mong mga nakaraang taon, ang kaso ni Tatay Digong nila, Tatay Digong nyo, ay nagmula pa noong 20,000, 20,000, ay simula pa noong 2011 up to 2019. Yun ang naisampang kaso sa ICC or International Criminal Court na alam naman po natin kakaaresto lang at nandun na siya sa The Hague at nakakulong. No po, naghihintay na lang ng susunod na hearing, and which is sa September pa pala, and doon siya maghihintay ng kanyang susunod na paghuhusga or hearing. Yon, ano po. Ang nakakalungkot lang po, mga minamahal kong manunood, sapagkat sa kabila ng mga pangyayaring paghahamon noon ni dating Pangulong Duterte, 'di ba, na sabi niya okay siya anytime na puntahan o arestuhin ng ICC. Nagkakataon pa rin na marami pa rin, hindi nagkakataon, ay maraming mga Duterte supporters, mga DDS fans and supporters na talaga namang hanggang ngayon di nila maintindihan yung mga pangyayari at ang mga ginawang pagkakamali ni Digong ay isinisisi kay PBBM. Tandaan po natin mga minamahal kong manunood, mga DDS man po kayo or PBBM, na ang kasalanan ni Tatay Digong nyo, ang kasalanan ni dating Pangulong Duterte ay hindi dapat isisi kay PBBM. Kasi nangyari ang mga krimen niya na naisampa sa ICC ay wala pa po doon sa posisyon si PBBM. Kaya anong isinisisi nyo sa kanya? Ano po? Natural, nagkasala siya at nung mga panahong nagkasala siya, walang basta-basta pwedeng kumalaban at magreklamo laban sa kanya kasi siya ang presidente noon si Duterte. Walang magkalakas loob na kalabanin siya. Kaya yung mga biktima ay tumakbo sa ICC na member pa tayo noon at inalis din ni Duterte eventually sa membership ang Pilipinas sa ICC. However po subalit, bago na finalize ang pag-alis ng membership ng Philippines from ICC noong 2019, ay na-file na ang kaso laban sa kanya nung nanunungkulan pa siya sa Pilipinas bilang presidente noong 2017. So, pasok pa po yon, pasok pa sa banga. Kaya nakakuha ng credible reasons and information, reasonable na dahilan para mag-issue ng warrant of arrest sa kanya kasi nga, nung mga panahong ginawa niya ang krimen, ay miyembro pa rin pala tayo ng ICC. So, kahit pa umalis na siya, inalis niya ang Pilipinas sa ICC for a reason na alam niyo naman ang dahilan, di ba? Para hindi siya mahabol. Doon siya nagkamali. Kasi kung matalino siya, mas matalino ang Panginoon. Di ba? So, asa na siya ngayon? Nandoon, nakakulong. So, hindi talaga pwedeng mananaig lagi-lagi ang kasamaan. Kasi ang mundo talaga ay, dito sa mundo talaga ng kasamaan. Kaya,
kailangang maging matibay at matatag tayong mga mananampalataya, mga Kristiyanong totoo na naniniwala at nagpapahalaga sa buhay ng tao at nagpapahalaga sa mga commandments ng Panginoon na kahit na hindi tayo perpekto pero may sinusunod tayong rules and law. Hindi siya law, commandment. Commandment. It's not a law from God. It's a commandment because we are saved by grace. Ano po? So, no one is perfect. Not even one. Lahat po tayo nagkakamali at nagkakasala. Pero mayroon tayong tinatawag na kasalanang mortal. Kasalanang talagang hindi pwedeng sabihin hindi ka mahuhusgahan. Pagkat ito ay ang tinatawag na willful sin na ang tao, alam nang ito ay kasalanan, ay ginagawa pa rin. Magkaiba po kasi yung kasalanang alam mo nang bawal pero ginawa mo pa rin, kaysa yung kasalanang nagkamali ka lang, na hindi sinasadya. Iba po yun ha, nililinaw ko lang. And nililinaw ko rin po na ako ay pro-government kasi ang batas ay sinusunod. Kung sino mang itinalagang otoridad ng Diyos sa mundo, sa ating bansa na lang ha, sa ating bansa. Yan ang mamumuno sa atin, ang dapat nating sundin at igalang at huwag magre-rebelde. Kasi wala namang dahilan para magrebelde ang mga tao kay Marcos Jr. kasi ginagawa lang naman niya ang tungkulin niya. Siya nga ang laging inaatake, di ba? So, kaya suportahan po natin ang ating gobyerno. Huwag po tayong nagpapadala sa mga makamundong pag-iisip at sistema kasi sobra na po ang mundo ngayon. Yung mali ginagawang tama at yung abnormal ginagawang normal. Gawain po yan ni Satan. Ano po? So, bibihira talaga ako magpo-post na busy ako. Pasensya na po kayo ha. And hindi ako nakakapag-update sa inyo agad-agad. And ano ba ito? Medyo lately, iniiwasan ko sanang mag-spread ng mga bagay na makakapag-steer ng damdamin ng mga DDS. Pero kailangan kong ipabatid at ipaalam ang katotohanan sapagkat bilang Kristiyano, bilang believer, born-again Christian, ay mayroon po tayong sa mga katulad ko, ano po, sa mga kapatiran ko dyan, kapatid natin na born-again Christians. Born-again in the sense na nabago na ang puso at isipan. Kasi ang born-again Christian ay hindi religion, kundi relasyon sa Panginoon. Kung ano na ang sitwasyon ng pag-iisip nyo at damdamin nyo at kung anong nabago na sa inyo. Na-transform na ba kayo from darkness to the light? Yun po yun. From unrighteousness to righteousness. Yun po yun ang tinatawag na born-again Christian. Yung Kristiyanong nabago na. Ano po? Nabago na internally, sa heart, sa puso, sa soul and mind. Ayun po yun. So, it's not a religion. It's a situation of a person. Kung ano nang nagbago sa'yo. Ano pa? Na mayroon ka ng relasyon sa Panginoon. Kaya, tayo ay nagbabahagi lamang po ng mga bagay na dapat malaman, lalo na sa mga kapatiran natin na mga anak ng Diyos, sapagkat ang sino mang tumanggap kay Jesus ng buong puso, ng totoo at walang halong hypocrisy, ano po, ay tinatawag ng anak ng Diyos, pagkat yan ay nasusulat. Yung totoo lamang po, ha? Hindi lahat ng Kristiyano na sinasabing Kristiyano sila, hindi lahat ng tumanggap sa Panginoon ay talagang born again or anak ng Diyos. Marami diyang tumanggap for the sake of makasama sa grupo, pero hindi naman totoo sa sarili niya. So, ganun po yun. Thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe and pakishare na rin po ang aking mga videos para dumami tayo. Kasi alam ko na maraming nag-unsub dahil nga sa mga videos ko na hindi ko pinapaboran yung gawaing masama kasi kailanman po hindi tayo magiging kakampi ng masama. Ang pagkitil ng buhay ng tao
ay isang kasamaan at yan ay against sa commandment ni Lord. Kaya kung mahal nyo si Lord at kung sinasabi nyo, pinagmamalaki nyo na isa kayong Kristiyano, maka-Diyos, alam nyo dapat na mali ang kumitil ng buhay ng tao. Mali po yan. At tanggalin po natin ang pagmamalaki at pagmamayabang at mga maling pananalita na talagang hindi gawain ng isang taong makatarungan, ng isang taong may takot sa Diyos. So, ganun po yun. I hope maintindihan niyo ako. Huwag niyo po akong awayin sa mga bashers ko. Naiintindihan ko kayo somehow, pero kumakatok po ako sa mga puso niyo na papasukin niyo ang Espiritu ng Diyos sa buhay niyo. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and share. See you in my next vlog. God bless you all.